Isa hong malaking karangalan para sa akin ang makarating muling dito sa Hinuog. And of course, hayaan nyo una kong batiin ang ating kaibigan, ang pinakamamahal at pinagalang at sinasalusuhan natin Mayor Marie Gingona. Palakpakan po natin siya. But alam niyo po, nakakatuwa sapagkat time and time again, hindi po nauubusan ng magagaling at maasahang public service leaders ang ating bayang Pilipinas at lalong-lalo na hanggang may tatak Gingona, masaya po tayo sapagkat alam natin we are in good hands. Palakpakan po natin ang Gingona family. Sa ating pong kaibigan at kasama ko siya sa aeroplano, papunta ko dito, galing po kami ng Butuan City. Nagpunta na po ako ng Surigao City, ng Placer, kanina nasa Kabadbara. Ngayon, nandito nga po, mamayang gabi, Cagayan de Oro, tamad po kami eh. But, itong tao na ito, napakataas ng pagtingin ko sa kanya. Kanina nagsasalita po siya, nandun ako sa likod, hindi niya alam, nandun talaga ako, nakikinig ako. And napakataas ng pagtingin ko sa kanya, bakit po? Hindi ko alam na karamihan ito. Nung na-appoint ako ni Pangulong Noynoy Aquino, siya ang unang-unang kinonsulta ko kung anong mga po pwede kong gawin. Nilabas ko yung vision ko sa TESDA, tinulungan niya po ako at ginaid niya po ako kung paano natin maka-accomplish itong mga gusto nating marating. Kaya palakpakan po natin si Ed De La Torre, ang ating kaibigan, ang unang na pilar ng TESDA. Maraming salamat, sir. Of course, ang ating kaibigan ang nagpakilala sa akin. Sabi mo niya, siya daw po ang pinakamagandang lalaki dito. Pero sige na, magbigyan na natin. Walang iba, kundi ang ating kaibigan na kasama rin ho sa Kongreso, si Congressman Ayi Hernandez. Of course, ang ating pong Regional Director ng TESDA, kaka-appoint lang po sa kanya ni Pinoy. Kaya kung gusto niyo talaga ng Jollibee, sa kanya ho kayo pumunta. Si RDN Saez, ang ating kaibigan mula sa Mindanao, Tibet, ang Pangulo po nito, Miss Irene Floro. Of course, ang ating kaibigan at mahal na City Councilor, Mirna Motumon. Hayaan niyo po, i-acknowledge ko rin ang mga taga-TESDA, katulad ni PD John Siborios, si OIC PD Luel Maniego ng Kapitin, si OIC PD Bong Factora ng Bukidnon. And of course, siyempre, higit sa lahat ang i-acknowledge natin, ang mga rockstar ngayong araw na ito. Ang dahilan kung bakit lahat kami nagkakaisa na narito para ipagbunyi at i-congratulate ang mga graduates ng TECO, ang mga bagong-bagong test na espesyalista sa inyong lahat at sa mga magulang na narito, sa mga mahal nila sa buhay. Muli, isang magandang hapon sa inyong lahat. Mga graduates na narito, walang gumaya doon sa nagpapanggap na textmate ko na hindi maintindihan ang dahilan, ang mensahe, kung bakit tayong lahat ay nagtitipon sa lugar na ito. Bakit si Mayor Marie, si Ed De La Torre, si Ayi, ang lahat po kami. Halos walang tulog, pagod, hindi maganda ang pakiramdam, pero kami ho'y more than willing to sacrifice dahil nakikita natin sa inyo ang pag-asa ng ating bayan upang ang bayan natin ay bumangon muli at magkaroon tayo ng isang masaganang bansa. May ganyan po ako sa tema nito, sabi nito, harnessing skills, molding character, transforming lives. Higit po sa lahat, malapit sa akin yung transforming lives. Pag tinanong ako, ano ba ang TESDA? Lagi kong sasabihin, TESDA is about jobs, for jobs. TESDA transforms lives. Para naan yung bato ni Darna, ni Narda, na pag nilulun niya, nagiging Darna siya. Bakit po? Si Ray Caceres mula doon sa Dumaguete City, nag-aral ng automotive technician. 2 years later, gumraduate. Ngayon po, nasa Perth, Australia, sumusweldo ng 225,000 pesos a month. Si John Rick Antonio, isang mangyan mula sa Mindoro, nag-aral ng SMAU. Napunta ko ngayon dito sa Middle East. At siya isang welder doon. Every month,
nagpapadala siya 20,000 sa pamilya niya, 20,000 sa mga mangyan sa kanyang tribo. Si Cristina Reyes of Pangasinan, nag-aral ng massage therapy. Dati-dati, akala niya, wala na siyang natutunguhan sa TECO. Ngayon po, 4 ang kanyang branches na habitat spa doon sa lalawigan ng Pangasinan. Ito po'y hindi mga kwentong barbero. Ito po'y mga kwento na pwedeng i-validate o kung gusto nyo malaman kung totoo ba ito o hindi, madali nyo pong makita ang katotohanan. Kaya nga po, sabi ng tema nyo, harness your skills, mold your character. Ito po yung gusto ng TESDA at higit sa lahat, ma-transform ang inyong buhay. I hope and pray that when we come back here, we'll be able to hear your stories. We'll be able to see and hear yung successes na inyong natamasa bilang isang graduate ng TECO. Ako po'y nag-aaral sa UST, nakapag-aaral din sa Harvard. Pero more than anything, ako po'y proud na isang TECO graduate. Ako po'y barista, food and beverage, NC3 holder po ako. At proud po ako dyan. Bakit? Para naman kung, huwag naman ho sana, kung sipahin ako sa kabinete, huwag naman, may fallback position ako. Sa POEA po today, 28,000 ang kailangan na barista, bartenders, etc. 17,800 na welders ang kailangan, POEA. Noong isang araw yung Playsquare, nasa opisina ng TESDA, naghahanap ng 4,200 plumbers. Yung ilan po sa kanila pumunta ng Cagayan de Oro para mag-recruit. All they need to present is a TESDA National Certification na kinikilala sa 4 na sulong ng daigdig. Dahil na rin po sa ISO certification natin, ang kauna-unahang education sector na na-ISO certified. Kanina po pinanggit ni Ayi yung pumpirmahan sa Germany. Ganun din po yung ginawa natin doon sa France. Ganun din po yung ginagawa natin benchmarking sa Singapore, sa Japan, sa Australia. Para po ano? Para lang sa ganun kayo ay may advantage. May edge kayo sa mga mag-a-apply ng trabaho. Pagdating ng ASEAN Integration 2015, alam natin na tayo ay confident na kaya natin makipagsabayan. Tayo ay mga TESDA specialista, ipinagmamalaki at ambassadors ng TESDA. Sa paghuli po na gusto ko sabihin sa inyong lahat, mga graduates, alam niyo ho, may kinuwento sa akin ng tatay ko na itago lang natin sa pangalang Brother Ed. Alam niyo po, sabi niya, meron daw po 10 taong gulang na nakadala sa isang dalampasigan. Dumaan ang isang malakas na bagyo. Kinabukasan itong batang ito nagulat sa dami ng mga starfish doon po sa dalampasigan. Napakadami po. Hindi kayang bilangin, parang buwangin. Nagdesisyon ang batang ito na sagipin ang mga starfish. So umaga pa lang, umuha siya ng isa, binalik niya sa dagat. Pangalawa, binalik niya sa dagat. Yung pang 10 starfish na binalik niya sa dagat, napansin siya ng isa, medyo nakakatandang tao doon sa kanilang lugar. At sabi mo, yung tao na yun, may sira, tok-tok na itong batang ito. Anong gusto niyong palabasin? Sasagitin niya lahat siya? Hindi niya masasagit yan. Kahit ano pa ang gawin niya. Lumipas ang tanghali, kumain ng mga bata, bumalik ulit. Nagbalik ulit ng starfish sa dalampasigan, sa dagat, ang batang ito. Lumipas ang hapon, alas 4:30 ng hapon. Aba, hindi na nakayanan manong yung nakikita niya. Lumabas po siya ng bahay, tinawag na yung bata, "Iho, sandali. Anong gusto mong palabasin?" Sabi ng bata, "Ay sir, Manong, gusto ko sagitin ang mga starfish na ito." Sabi ni Manong, "Mula kaninang umaga hanggang ngayon, hindi ka nakaka-1/8 ng nasasagip mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo masasagip ang mga starfish na yan. Mamamatay at mamamatay din yan. Kaya tumigil ka na." Ngumiti po yung bata. At sana makuha niyo ang storyang ito. Dumampot muli ang bata ng starfish at sabi sa matanda, "Mano, pero itong starfish na ito, mabubuhay." Ito ba, Mano?
itong starfish nito, masasagip ko yun. Sa mga graduates na narito, dadating po ang oras o panahon sa inyong buhay. Minsan, maging mahal ninyo sa buhay. Minsan, pinakamalapit ninyong kaibigan. Minsan, yung hindi mo aakalaing tao sasabihin sa iyo, give up ka na, tumigil ka na, huwag mo nang i-pursue ang iyong pangarap, bitawan mo na ang iyong pangarap. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. 3 bagay. Do not give up. Do not give up. Never, 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 ever give up. Because you can. Kaya po ninyo. Pagkasama natin ang Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, if God is with us, no one and nothing can be against us. Maraming salamat po. Congratulations. Mabuhay po kayo.